Pakita ko po ito sa inyo. Ayan. Yan po yung mga member ng Quad Committee. Kaya ko ito pinakikita kasi kaya ma-justify ko lang po na sila ay hindi sila diktador na komite, hindi sila yung nanghaharas na komite. Kasi pag may mga sensitibong issue, yan, nagkukumpul-kumpul sila, dinidiscuss nila ng maayos bago, kaya nga madalas nagsususpindi ng hearing eh. Pag may mga controversial tungkol sa pag-contempt, sa mga rules, implementation ng batas, at nagkakaroon ng mga kontrahan, nagkukumpul-kumpul sila yung mga member at yung chairman para i-discuss nila mabuti kung ano maganda. Nandyan po sina Congressman Barbers, Congressman Fernandez, Congressman Paduano, Congressman Abante, kasi sila yung chairman ng 4 na komite na pinagsama-sama. Public Order Committee, Human Rights, Committee on Illegal Drugs at Committee on Public Accounts. At itong iba pa dyan, yung mga member na mga magagaling katulad ni Congressman Gonzales, Senior Deputy Speaker, Congressman Luistro ng Batangas at iba pa. So yan po yung nagpapakita na sila ay nagkukonsulta at hindi nila padalos-dalos na ginagawa ang kanilang obligasyon sa bayan. At live pa yan sa mga public hearing. Kaya ko po pinapaliwanag ito at pinapakita. Kasi dito sa pag-monitor ko sa public hearing, gusto kong may paliwanag sa inyo, nung mga individual na galaw ng bawat komite, yung 4 na komite niya na pinagsama-sama, may kanya-kanya silang investigation. Okay, at ang lumalabas tungkol sa human rights violation, illegal drugs, pogo, at yung pagbenta ng mga property natin na daan-daang libu-libong hektarya, iisa ang galawan, posibleng magkakasapakat, pogo ang nasa likod, at may pananagutan ang nakaraang gobyerno. Kaya binuo yung komite at pinagsama, ngayon ay kilalang Quad Committee. At dahil dyan, ay sa pangalawang hearing pa lang, ay talagang marami na ho silang naihaharap na mga testigo. Hindi lang complainant, kung hindi mga testigo pa. Yun po yung mabigat eh. Iba ho yung kasindating na nagre-reklamo lang. Pag nagre-reklamo yan, so iba yon kaysa sa yung mismong testigo na nagpapatunay na may something, na merong mali, merong umabuso, merong nasa likod, merong makapangyarihang tao. Okay? Kaya ho, kakaiba talaga ito. Ay alam niyo natin, baka sabihin niya, kaya nga pinapaliwanag ko, hindi ito political harassment. Dahil ang political harassment, walang complainant, puro paninira lang, hearsay lang. Yun, pwedeng political. Ay ito wala eh. Hindi ito harassment kasi may nagre-reklamo at may nagpapatunay. Yun na ngayon, may complainant at may testigo. Kaya ngayon, ang hamon po ni Congressman Abante, na chairman ng House Committee on Human Rights at kasama sa Quad Committee, na si Senador Bato de la Rosa humarap sa Quad Committee at huwag daw gamitin ang media. Kasi puro sa media nagsasalita si Bato eh. Binabaliwala ang Kongreso at binabanatan pa na sinasabing oportunista ang mga congressman. Ay hindi matanggap ng mga congressman yun. Dahil sila nag-iimbestiga in aid of legislation under the rules at saka ng ating saligang batas. So ang hamon ni Abante, Senador Bato, lumabas ka at tumarap ka sa amin. Dahil iniimbitahan ka namin bilang dating PNP chief, hindi bilang senador. Dahil nung panahon mo, under Duterte administration, sabi ng mga congressman, nangyari ang war on drugs, human rights violation. Okay, diba? Ano yung masasabi dyan? Sunod, ito nga po, may tuturing natin grabe na itong lumalabas sa investigasyon ng Kongreso tungkol sa nakaraang gobyerno. At ina nga po, pati yung mga pang-aabuso, pagpapayaman, human rights violation at iba pa ay mukhang malaki. Sabi nga ni Congressman Johnny Pimentel ng Surigao, parang yung malawak na sabuatan. Malawak na sabuatan mula sa itaas, mula sa dating Pangulo pababa, nakikita nila. Kaya nga iniimbitahan ang dating Pangulo at mga dating opisyal ng marap para yung kailang panig ay marinig at may record ng komite. So nasa kanila na yan kung aabangan natin kung dadalo dahil ilang beses nang inimbitahan at open ang invitation at ngayon po may formal ng invitation para sa dating Pangulo at tumarap tungkol dito sa isyong ito. Kasi nga po lumalala ang issue na
rereklamo at may nagtitistigo laban sa dating administrasyon at dating Pangulo. So, anong inyong masasabi yan? Kung gagamitin at sasabihin ng kampo ni Duterte at ng kanyang mga followers, ito ay political harassment. Hindi. Kasi pinagbigyan ng mahaba ng oras sa mga hearing si Harry Roque na isa sa mga Duterte supporters, isa sa mga abogado ni Duterte. Ramdam niya na walang harassment kung hindi yung kanyang mga palusot ay hindi umobra. Yung kanyang pagsisinungaling nabuko, kaya kinontempt at pinakulong. So yung kanyang lahat ng karapatan ibinigay, pero nga nagkasabit-sabit siya, kaya siya ay nakulong. So hindi yan political harassment. Nasa kanya yung pagkukulang. Kaya nababanggit na political harassment ito dahil ang unang nagsabi nito si Vice President Sara Duterte, si Inday Sara. Sabi niya political harassment yung pagpapile ng kasong plunder sa kanyang ama, 2 kasong plunder, pagpapile ng kasong smuggling, illegal drugs, laban sa kanyang kapatid na si Pulong Duterte at kanyang asawa si Atty. Carpio. At iba pa, lahat daw political harassment, sabi ni Inday, Vice President. Ito naman ang aking pong analysis at opinion. Malayo sa political harassment. Ang political harassment kasi, hindi sila binibigyan ng pagkakataon at walang dokumento at walang testigo. Itong nangyayari sa Quad Committee, kumpleto. May nagrereklamo, may umiiyak na mga biktima ng human rights violation before committee at may mga testigo na inutusan, ginamit para doon sa operation, pero nagkantahan na, sumigaw na ang mga testigo dahil binaligtad. Sila yung pinakulong, sila yung ginipit. Yung pangako na sila papakawalan, kapalit pa ng pera, hindi nangyari ang pagpapalaya doon sa 2 testigo at yung iba pa. So, inuulit ko, iba yung political harassment kaysa sa nangyayari. Sa akin pong analysis at opinion. Malaya po kayo na kung ano ang inyong tingin sa mga nangyayari. Akin lang binibigyan ng paliwanag, idea, interpretation itong mga kasalukuyang nangyayari kasi hahaba pa ito. Magpapatuloy ang investigasyon. Seryoso ang liderato ng Kongreso na imbestigahan, gumawa ng mga bagong batas at magrekomenda. After all, ang power ng Kongreso, maging ang Senado, yung recommendation kung sino ang kakasuhan base sa kanyang nakitang lumabag sa kapangyarihan, lumabag sa batas. Pero ang masakit dito, mukhang ang dating Pangulong Duterte ang isa sa maaaring maipit dito. Dahil nga po sa mga lumalabas na reklamo, komplena at saka mga testigo. Talagang matindi ha? Naku ha, nagkasabit-sabit na talaga. Ano inyong masasabi dyan? Ano inyong magiging pananaw sa nangyayaring ito? Maging matalino sa observation at mga reaksyon. Okay? Please like ng aking mga video. Mike Abby Opinion at itong MA Pinoy TV at lahat ng mga channel natin. Ano po? Para nakakarating sa lahat ng Pilipino dito at sa abroad ang kaganapan na aking binabantayan dahil tayo nagmamalasakit sa ating bansa, sa ating Pangulo at sa Pilipino. Tayo mga Pilipino, lehitimong may obligasyon dyan.